Hello po, mapagpalang araw, gabi, umaga, o anumang oras po nyo na mapanood po nyo ang ating video ito. Harinawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong topic sa usaping ito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ni Crizes, page 3557. Ito may kinalaman sa patubig po ng gobyerno, no, na kung saan ay pwede ba daw hindi pumayag yung may-ari kung dadaan po yung tubig project ng gobyerno. So, ito po ay sulat niya sa atin, ha. Basahin na lang natin. Sabi niya, halimbawa, attorney, sabi niya sa sulat niya sa atin, ha, ay yung yung tubig na project po ng patubig ng gobyerno. Tapos ayaw padaanin ng may-ari ng lupa. Magbabayad ba ang gobyerno or may batas ba na maobliga talaga na magpadaan ang may-ari ng lupa dahil government project? Well, yes, ang sasagutan po niyan, no, ay ganito yan. Pag government project po yan, no, at ang nasabing patubig o irrigation canal, or ito ay yung patubig na para sa halimbawa sa barangay community, patubig po yan, no, ay yan po ay kasama po yan sa mga national infrastructure project, no, sa lalim po ng Right of Way Act of 2016 o Republic Act 10752 na kung saan po meron pong public easement ang gobyerno na dumaan po o gumamit, no, o i-expropriate yung lupang iyan na dadaanan po ng patubig, no. So patubig ng gobyerno man yan, no, at hindi po pwedeng tumanggi yung may-ari ng lupa na hindi po sila padaanin. Okay. Ito yun, no. Ano ba mga project nito? Okay, basahin na natin, ha. Okay, number one, highways, including expressways, roads, bridges, interchanges, overpasses, tunnels, viaducts, and related facilities. Railways, mass transit facilities, port infrastructure like piers, wharves, quay, storage, handling, and ferry services, airports and air navigation facilities, power generation, transmission, okay, distribution facilities, radio, television broadcasting, telecommunication infrastructure, at saka information technology, irrigation, flood control, drainage system, water and debris retention structures, at kasama po dito yung tinatawag natin na water supply, sanitation and sewerage at waste management project, no, among others. Yan po ay kasama. Now, ang tanong ngayon dyan, pwede ba maobliga yung may-ari ng lupa na mapasok yung kanyang lupa, magtayo doon yung anumang infrastruktura relating to sa patubig na sinasabi mo? The answer is yes. Kasi po sa batas nito ay meron po tinatawag nating na public easement, no, or the Right of Way Act na kung saan pwede pong gumamit po doon sa lupa ng may-ari, no, kahit na ito po ay pagmamay-ari ng iba. Basta government project po yan. Ang tanong ngayon is, entitled ba na mabayaran yung may-ari ng lupa kung gagamit ito? Well, depende po yan. Again, palagi natin ito, naulit na po natin ito, no? Saan ba ang source ng ownership ng lupa? Okay? Kung ang source ng ownership ng lupa ay galing po yan sa free patent. Ibig sabihin ng free patent, binigyan kayo ng titulo ng gobyerno ayon sa Public Land Act 141 na kung saan libre po, gratis. Kaya free patent binigyan po kayo. Pag binigyan po kayo ng free patent title ng gobyerno na makapag-own kayo ng agricultural land, ang tawag nito ay classified as A and D. Okay? Ito po ay may lien po niyan. Pag sinabing lien, sa original po na titulo nito, nandun po yung lien o encumbrance na subject po yan sa yung tinatawag nating legal easement or public easement. Okay? So that means hindi tayo pwedeng pumalag.
Ngayon, yung dumaan na po yung batas na yung binanggit natin kanina, yung Right of Way Act of 2016, no, sa ilalim ng Republic Act 10752, pinalawig pa po ng batas nito ang coverage ng Public Land Act na dati ay mga public highways lang, irrigation canal, no, airport. Ito'y ano pang mga infrastruktura, national projects. Ito ay sinama din, no, yung mga patubig na yan, pati mga infrastructure project, telecommunications, sinama na rin po doon, no? So pinalawig pa. So pwedeng i-compel yung may-ari ng lupa na padaanin po. Ngayon, entitled pa sa compensation, depende po yun again kung ano po ang pinanggalingan ng titulo. Kung ito ay galing po sa pre-patent, wala po obligasyon ang gobyerno na magbayad po ng lupa, no, sa may-ari. If at all, dahil sa ginawang kanal o paggamit o tubo, no, mga infrastruktura na kung saan ginagamit dun sa patubig, no, so sa tubig, daanan ng tubig, no, ay nasira yung bahay o yung mga crops nasira, ay yun lang po ang babayaran ng gobyerno, at ang tawag po nito ay replacement cost lamang ang sasagutin ng gobyerno. Okay? Now, ibang usapan naman pag ang lupa ninyo ay hindi po galing sa pre-patent. Entitled pa rin sila, ang gobyerno, na dumaan dito, i-expropriate ito kung kinakailangan, o bilhin ito, or maring i-donate na yung may-ari. Pero dapat subject to just compensation. Now, ano ba yung just compensation? Abay, dapat, sabi ng batas na nabanggit natin kanina, yung Right of Way Act of 2016, it should be based on the fair market value of the land. So, pag sinabing fair market value, kung ano yung kalakaran sa bintahan doon sa lupa, doon sa area, yun dapat ang babayaran po ng gobyerno, no, doon sa lupa na dadaanan or napinsala, no, dahil sa project na gagawin ng gobyerno. Take note, hindi lang ito applicable sa mga public highways, public works, expressway. Applicable po yan, no, sa lahat po halos ng national infrastructure project ng gobyerno na ating nabanggit, no, earlier. Ang dami po yan, no. So kasama po yan yung mga eskwelahan, no, land reclamation area, hospitals, clinics, and other buildings and housing projects. Okay? Pag sinabing housing project, ito na. Paring kasama sa NHA yan, no? So pwede pong kasama po yan, no, sa nabanggit nating Right of Way Act or public markets, kasama na po yan, slaughterhouse on other similar or related infrastructure works, no, and services of the national government. Pasok po yan. So, yan po ang inyong tatanda, no, na pagdating naman doon sa ito, i-take advantage na natin, no, na pag-usapan din natin itong Right of Way Act. Pag ang inyong lupa ay katabi po ng highway, public highway, nagkaroon ng road widening, ay pwede pong masako po yan, no, dito sa Right of Way Act, na kung saan ang public easement po, no, ay minimum of 15 meters to hanggang aabot pa yun ng 60 meters, no, mula doon sa boundary po ng inyong yung lupa, no, dito sa highway. Depende again sa classification ng lupa. Kasi iba-iba po, no, ibang lugar, iba-ibang probinsya, iba pong classification ng lupa, no. May pag forest land, medyo abot po ng 60 meters. Pero pag hindi naman po forest land, normally po yan, i-minimum of 15 meters either side of the road, and subject po yan sa public or legal easement. So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin, no, ng ating tagapagsubaybay, no, sa episode nito. So sa mga baguhan pa lang at hindi pa po nakapag-subscribe, pwede mo po akong humirit po sa inyo na pakiclick po ang subscribe, share, and like po, no, para naman po ay malaking bagay po yan at mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at saka sa Facebook po na ma-share pa natin
ang ating mga pinag-usapan dito sa ating mga kababayan, sa ating mga kamag-anak, kakilala po natin, kapitbahay, o just your acquaintances, upang sila din, no, ay may matutunan sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So if you find our videos interesting and informative, no, ay pakitulungan po ninyo ang inyong abang lingkod, pakishare po, pan-like, and of course, huwag niyong kalimutan, i-click po yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, ay ma-notify po kayo at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now. Marami pong salamat sa inyong oras, and I hope to see you again in the next video. Bye-bye.